Kasi kapag binigyan tayo ng opportunity na magpasalamat, i-grab natin agad yun. Kasi baka bukas, hindi na tayo makapagpasalamat sa Kanya, di ba? Tsaka baka magsawa rin yung Panginoon sa atin na magbigay ng pagpapala. Kasi sabihin ng Panginoon, di naman ako pinapasalamatan yun. Ba't ko pa bibigyan ng pagpapala? Kaya, ayun, nais ko pasalamatan ng ating Panginoon kung ako na sa lahat sa buhay, kalakasan na pinagalaw niya sa atin. Bagamat na nagkukulang tayo sa araw-araw, di tayo pinukukulang ng Panginoon kasi araw-araw may buhay tayo. Yan, kompleto pa rin yung bawat isa sa atin. Wala naman tayo nababaligtaan na nawala. May buhay pa rin tayo at kalakasan na pinagalaw siya ng ating Panginoon. Kaya dapat natin siya pasalamatan. Pangalawa, yung sa kanina, yung tinestify ni Papa, yung sa journalism. Out of 56 na students, nanalo ako sa journalism. Pumasok ako sa top 10. At hindi ko alam kung pang ilang place, pero hopefully nasa 5th place mataas kasi para mas mataas na place yung makuha ko doon sa journalism. Bukas i-announce kung pang ilang place ako. Kaya ayun, blessed pa rin ako kasi ayun, nakapasok pa rin ako sa 10 na estudyante na nanalo sa journalism. Malaking pag-abala yun ng ating Panginoon kasi mula South Caloocan hanggang North Caloocan, basta buong Caloocan naglaban-laban, lahat ng mga school sa Caloocan naglaban-laban. At isa ako sa mga nanalo din. Kaya malaking pag-abala ng ating Panginoon para sa akin. So ngayon, ayun, magbabagay ng salita ng ating Panginoon sa Hosea. Yeah. Makibukas tayo sa Deuteronomy chapter 30 verse 15 hanggang 16. Deuteronomy chapter 30 verse 15. Binibigyan ko kayo ng pagpipilian, buhay o kamatayan, kasaganaan o kahirapan. Kapag sinunod ninyo ang mga utos na ibinibigay ko sa inyo, ngayon mula kay Yahweh na inyong Diyos, at kung mahal ninyo siya at ginagawa ang kanyang kagustuhan, pagpapalain niya kayo sa lupain ibinibigay niya sa inyo. Bibigyan niya kayo ng mahabang buhay at gagawin isang malaking bansa. Amen. Tayo manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon Ama, sa oras na ito, sa magbigay sa akin ng oportunidad, Panginoon, nagbahagi ng iyong salita, Panginoon. Alam ko po na ako po mismo ay hindi dapat na tumayo dito sa pulpito. Ngunit, Panginoon, dinadalaan ko po ang iyong pag-iingat, Panginoon, sa akin at paggabay, Panginoon, sa akin. Ano ba? Kayo po siya magtago, Panginoon, sa akin sa iyong likuran at pagsalita, Panginoon, sa oras na ito sa harap ng mga taong ito, Panginoon. Kanawa siya magpala, Panginoon, sa akin ng karunungan na pumala sa iyo, Panginoon, at kalungan wala mo siyang masunod sa aking pagsasalita ng iyong salita, Panginoon. Gabay mo po ako, Panginoon, ang gawain na ito, Panginoon, at dawa may matutunan ng bawat isa, Panginoon, sa salita mo na aking ibabahagi sa oras na ito, Panginoon. Kanawa siya may taas sa aming buhay at magpala at sa bawat isang nakikinig ng iyong salita. Sa pangalan ng Jesus na aking Panginoon ang Pagligtas. Amen. Yun. Yan, sabi dito, sa mga panahon kasi na to, para malapit nang mawala si Moises. Kaya, kumbaga, huling habilin niya to sa mga Israelita noong panahon. Binibigyan ko kayo ngayon ng pagpipilian, buhay o kamatayan, kasaganaan o kahirapan. Binibigyan ni Moises ng pagpipilian yung mga Israelita. Maging sa atin din sa oras na ito, yan, sa lahat ng pagkakataon, binibigyan tayo ng pagpipilian ng ating Panginoon. Nasa sa atin na lang kung ano yung gagawin natin desisyon. Kung pipili ba tayo ng tama o mali, buhay o kamatayan, kasaganaan o kahirapan. So, bakit ito yung naging last word ni Moises, diba? Kasi mamamatay na siya. Dapat yung last word niya, yung pinaka-importanting bagay na sasabihin niya. Diba ganun? Kapag mamamatay ng isang tao, yung huling habilin niya ay yung pinaka-importanting bagay na nais niya sabihin. Pero sa oras na to, sa Deuteronomy 30:15, ito yung sinabi niya. Binigyan niya ng pagpipilian yung mga Israelita. Kung mabubuhay ba sila, kung pipiliin ba nila yung buhay o kamatayan, kasaganaan o kahirapan. So ngayon, makikita natin na napaka-importante talaga ng decision, yung pagpipilian sa lahat ng pagkakataon. At it's either na pipiliin natin ng buhay, yung kasaganaan, o kamatayan, o kahirapan. Kaya, ayun. So, also ito, yung topic natin is
make wise decisions. Yan. Hindi ko rin alam kung bakit ito yung naging topic ko sa Austin to kasi since nga na ganito pa lang yung edad ko, konti pa lang yung mga experience sa buhay. At ito pa yung topic na biglang nag-come up sa akin, yung make wise decisions. Kasi karaniwan, kapag mga ganitong topic, mas credible talagang pakinggan yung mga matatanda. Pero siguro, kalooban ng Panginoon na ako yung gamitin niya sa Austin. Marahil siguro na may isa sa inyo o marahil may ilan sa inyo na naguguluhan sa pagdesisyon sa buhay. Since nga na malapit na yung pagtatapos na pag-aaral ngayon, yung school year 2023-2024, malapit na magtapos yung mga mag-aaral, mamimili ng paaralan kung saan sila pupunta, kung ano landas yung kanilang patutunguhan, at siguro sa ilang mga may edad na, may mga bagay na kailangan silang pagdesisyonan sa kanilang buhay, ngunit naguguluhan. So, and I hope may patutunan kayo sa oras na ito. Yan sa salita ng ating Panginoon. Yan. Sa desisyon natin sa buhay, yung desisyon sa buhay yung isa sa pinaka-importanting bagay na dapat natin pagtuunan ng pansin. Kasi dito nakasalalay yung bukas natin. Kung ano yung magiging takbo ng buhay natin, lalo na sa mga kabataan. Nakatulad ko, yan. Kung sa isang desisyon, kung magiging tama yung desisyon mo, maaari kang pagpalain at guminhawa yung buhay mo palang araw. Ngunit, sa isang pagkakataong nagkakamali ka sa desisyon mo, maaaring kapahamakan yung patutunguhan mo, kamatayan o kahirapan balang araw. Kaya, ayun, napaka-importante talaga ng desisyon natin sa ating buhay. Di ba natin namamalayan? Libong-libong desisyon yung ginagawa natin kada araw. Ngayon pa lamang pagising natin sa umaga, yung desisyon na ating gagawin kung ibubulat pa natin yung mga mata natin, magigising pa tayo o pagpapatuloy natin yung pagtulog natin. Nabuhay tayo kagabi, magigising ba ako sa umaga ng maaga o akayaan ko na lang na matulog ako at magpahinga yung aking pangatawan? Pupunta ba ako ng maaga o pupunta ba ako ng late? Di ba? Kung ano yung susuotin ko, magsusuot ba ako ng pantalon o magsusuot ako ng dress? Kung ano yung susuot ko ng t-shirt, magsusuot ba ako ng polo long sleeve o kaya ng t-shirt. Yan, sa araw-araw natin pamumuhay, may iba't iba tayong mga desisyon na kinakaharap. Kaya dapat, mag-desisyon tayo ng wais, ng tama sa lahat ng pagkakataon. So, napaka-importante ng pag-desisyon natin sa ating buhay. Kaya dapat, matuto tayo kung paano mag-desisyon ng tama. Matuto tayo kung paano mag-desisyon ng wise. How to make a wise decision. Yan. Una, seek wisdom from God. Yan. Pakibukas tayo sa Proverbs 3:13. Kawikaan, chapter 3, verse 13. Kawikaan, chapter 3, verse 13. Mapalad ang isang taong nakasumpong ng karunungan at ang taong nagsisikap, unawa ay nagtatamo. Amen. Yun, mapalad yung mga taong nakakasumpong ng karunungan. Yun, lalo sa karunungan ng ating Panginoon. Kasi yung karunungan, nagmumulaya talaga sa ating Panginoon. Kaya, seek wisdom from God. Ayun yung una natin. Yun. Sabi nga sa katagang lagi ko naririnig sa mga leader, sabi nila, if you're the smartest person in the room, find somebody smarter than you. Sino ba yung mas matalino sa atin? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya sa ating pagdesisyon sa buhay, seek wisdom from God. Lumapit tayo sa pinakamatalinong nilalang na kilala natin. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Kasi yung Panginoon natin yung nakakaalam ng lahat ng bagay. Diba? Lahat ng mga bagay sa mundo, siya mismo yung gumawa niyan. Kaya alam niya lahat ng mga bagay na yan. Kaya, kaya ba tayo lalapit? Diba? Sa ating Panginoon, na ating Diyos na tagapagligtas. Kaya, kung babalikan natin yung, kung magmumuli tayo sa oras na ito, ayan, sino ba sa inyo yung nakagawa ng desisyon na pinagsisisihan nyo? Yung may bagay kayong ginawa, tapos hanggang ngayon pinagsisisihan nyo na sana pala hindi ko ginawa yung bagay na ito. Taas kamay. Yan, diba? Halos lahat kasi nga, wala tayong wisdom na galing sa ating Panginoon. Diba? Bakit natin sila pinagsisisihan? Nung mga panahon na ginawa natin yung desisyon na yun, di naman natin sila pinagsisisihan, di ba? Basta yung mga tayo ginawa natin yung mga desisyon na pinagsisisihan natin ngayon. Halimbawa na lang siguro, imbes na pumasok ka na maaga, nagkakating ka, di ba, ng mga panahon mo. Diba? Nung mga panahon mo na yun, tungtuwa ka pa sa ginagawa mo. Sa tingin mo, tama yung ginagawa mo. Pero ngayon, pinagsisisihan mo na kasi nalaman mo
na mali pala yung ginagawa ko. Kaya yun, dati, di natin pinagsisihan yun kasi wala pa tayong kaalaman. Pero ngayong tumanda na tayo, lumipas na yung panahon, nagkaroon na tayo ng kaalaman. Pinagsisihan na natin yung mga bagay na akala natin tama na po. Kaya, sino ba yung tao? Sino ba yung nilalang na nakakaalam sa mga susunod mangyayari sa atin? Walang iba kundi ang ating Diyos na tagapagligtas. Kaya sa Kanya tayo lalapit. Upang nasa ganun, hindi pa sayang yung oras natin. Balang araw, wala tayong pag-isihan na bagay. Yun. Wala tayong pag-isihan na bagay kasi siguro kung hindi natin nagawa, di ba? Papasok sa isip natin na siguro kung di ko nagawa yung bagay na yun, maganda sana yung buhay ko. Siguro kung nagawa ko yung bagay na yun, kung nag-aaral ako ng mabuti, maganda siguro yung buhay ko ngayon. Hindi siguro yung estado ko ngayon dito. Di ba? Kaya, lumapit tayo sa ating Panginoon. Seek wisdom from God. Pakibukas din tayo sa Proverbs 4:7. Kawikaan chapter 4 verse 7. Unahin mo sa lahat pagtuklas ng karunungan. Ito'y pilitin mong mata mo kahit gaano kamahal. Yun, unahin natin sa lahat yung pagtuklas sa karunungan. Yung karunungan na nagbumula sa ating Panginoon. Kasi ito'y magiging sandata natin sa ating buhay. Yun, kung wala tayong karunungan ng ating Panginoon, yung mga desisyon natin sa buhay, mapapaliwara. Kaya, ayun, yung mga nakakatanda, yun, kaya sinasabi nila, papunta ka pala, pabalik na ako kasi naranasan na nila yung mga bagay na hindi dapat gawin sa kanilang mga kabataan. Kaya sa atin naman mga kabataan ngayon, yun, mag-desisyon tayo ng tama, mag-desisyon tayo ng naayon sa karunungan ng ating Panginoon. Yun. O pag nasa ganun, wala tayong pag-isiyan pagdating sa buhay. Kasi minsan, kapag nag-desisyon tayo, kung ano yung tama, ayun yung akala natin mali. Kung ano naman yung mali, ayun yung akala natin tama. Kasi bakit? Kasi bakit ganun yung naiisip natin? Akala natin kapag tama, akala natin mali. Kapag mali naman, akala natin tama. Doon na papasok yung number 2 natin. Don't let your emotion overcome you. Yan. Yung number 2, don't let your emotions overcome you. Makibukas tayo sa Jeremiah 17:9-10. Jeremiah chapter 17 verse 9-10. Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabukulan. Akong si Yahweh ang sumisiyasan sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Ginagatimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagatimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Amen. Yun, sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Yun. Kaya akala natin minsan yung mga desisyon natin sa buhay, akala natin tama. Kasi nga, masaya tayo sa ginagawa natin. Yung gagawin natin din lang sa sarili natin. Wala naman akong tinatapakan tao. Wala namang mali siguro sa ginagawa ko. Masaya naman ako sa ginagawa ko. Kaya akala natin sa isang direksyon na yun ay tama. Ngunit, doon pala tayo nagkakamali. Niloloko lang pala tayo ng puso natin, damdamin natin bilang isang tao. Kaya, don't let your emotions overcome you. Pag-isipan mong maigi. Seek wisdom from God. Kapag nagkaroon ka na ng karunungan na bumula sa ating Panginoon, pag-isipan mong mabuti yung mga bagay na pag-desisyonan mo. Kasi napakamapanlin lang ng puso ng isang tao. Diba? Yan, yung katulad nga kanina, marahil may pinagsisihan din kayo na diba? Yung parang, inibig ko pala yun, bakit ganun? Yung ginawa ko pala dati yun, yung mga bagay na yun. Kaya, para wala tayong pagsisihan balang araw, seek wisdom from God and don't let your emotions overcome you. Kasi nga, may kasabihan na the emotion will pass, but the decisions will last. Yung mga emotions natin, panandalian lamang yan. Kaya huwag tayo magdedesisyon base sa ating emosyon. Kung galit ka, huwag ka magdedesisyon muna. Hayaan mo muna, pakalmahin mo muna yung sarili mo. At tsaka ka magdesisyon. Kung masyado ka namang masaya, baka may mga bagay kang mapangako pero hindi mo magagawa. Kaya huwag ka muna magdesisyon agad. Kung malungkot ka naman, baka may mga bagay kang gusto na matanggihan mo kasi nga malungkot ka. Kaya,
Kaya dapat nating kontrolin yung emosyon natin sa lahat ng pagkakataon. Huwag natin gawing basihan yung ating emosyon sa pagdesisyon natin sa mga bagay-bagay. Yun. At isa pa, kapag dating sa emosyon, kasama na rin kasi dyan yung pagkakaroon natin ng mindset. Yan na rin bumabasa yung pagiging positive natin, pagiging negative natin sa mga desisyon natin ginagawa. Kaya kapag naging negative tayo sa mga desisyon natin, malaki yung possibility na mapupunta tayo sa maling desisyon. Kapag naging positive naman tayo sa lahat ng pagkakataon, malaki yung possibility na mapupunta tayo sa tamang direksyon. Kaya, kontrolin natin. Pag-alala natin, kontrolin yung mga emosyon natin. Yan. Diyan kasi mahina yung tao. Yung sa pag-control ng emosyon. At diyan tayo inaatake ng Diablo sa ating buhay. Yung hahainan tayo ng Diablo ng mga magandang bagay. Hahainan tayo ng Diablo ng mga maganda sa ating mga paningin. Kasi yung Diablo pa naman, kapag naghain siya, hindi niya ipapakita yung kinabukasan, yung maaaring mangyari sa isang desisyon na iyon. Parang kapag hinainan ka ng menu, hindi niya ipapakita yung presyo. Hindi niya ipapakita yung presyo na maaaring i-cost ng dish na yun. Ipapakita niya lang yung sarap, pero hindi niya ipapakita yung maaaring mangyari sa inyo. Kaya maging wise tayo sa lahat ng pagkakataon. Hingin natin yung wisdom mula sa ating Panginoon. At paano naman natin may hingi yung wisdom na mula sa ating Panginoon? Manalangin tayo. Pangatlo, pray for discernment. Makibukas tayo sa James 1:5. Santiago chapter 1, verse 5. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunubad. Amen. Amen. Yan, pray for discernment. Kung sino man ang sa inyo ang kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunubad. At ipanalangin natin sa ating Panginoon kung nagdidesisyon tayo sa oras na ito, kung may mga bagay tayo hindi mapagdesisyonan sa ating buhay. Yan kasi, minsan kasi sa isang tao kaya hindi siya makapagdesisyon. Parang nasa pagitan kasi siya ng dalawang pagpipilian niya. Kung pipili siya nito, parang sayang naman yung benefits ng kabila. Kung pipili naman siya sa kabila, parang sayang naman yung benefits dito sa kabila. Kaya madalas na nangyayari, napupunta sa gitna. At hindi na nakakapag-desisyon ng isang tao. At napupunta na rin sa kapahamakan, kinalaunan. Kaya manalangin tayo sa ating Panginoon kung hindi tayo makapag-desisyon ng maayos. Kung nais natin ng karunungan, yan, na mula sa ating Panginoon, manalangin tayo sa ating Panginoon. Kung hindi natin makontrol yung emosyon natin, nagiging padalos-dalos pa rin tayo sa mga desisyon natin, nang dahil sa mga emotions natin, dahil sa galit natin, dahil sa lungkot natin, dahil sa pag-ibig din natin, minsan, na natukos din sa atin sa pagkaligaw, ay manalangin tayo sa ating Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon para sa guidance niya, para sa karunungan na nagbubula sa Kanya. At pang-apat, consult God's Word. Psalms 119 verse 105. Mga awit, 119 verse 105. Mga awit chapter 119 verse 105. Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Amen. Yun. Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan na liwanag na tumatanglaw. Ang salita ng Diyos yung nagbibigay sa atin ng liwanag. Kung sakaling, kung ang buhay natin ngayon ay parang masalimuot kasi nahihirapan tayo, lalo na sa panahon na to, parang napaka-tragic talaga ng taon na to di ba? Parang napapansin ka lang din, lahat ng mga tao nagiging problematic sa panahon na to. Kaya ayun, kung sa tingin natin nagiging problematic na tayo, at naliligaw na tayo ng landas, consult God's Word. Read the Word of God. Basahin natin ang salita ng ating Panginoon, sapagkat ito'y magbibigay ng tanglaw sa ating buhay. Yun.
Yung sagot sa mga panalangin natin, dito rin natin makikita, salita ng ating Panginoon. Kung dinadalangin natin sa Panginoon yung guidance na hinihingi natin sa Kanya, may mabasa natin yung Kanyang tugon sa salita ng ating Panginoon. Kaya magbasa tayo ng salita ng ating Panginoon. Katulad nga nung sinabi kanina sa Sunday School, di ba? Hindi ka Kristiyano kung hindi ka nagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Kaya magbasa tayo ng salita ng ating Panginoon. Kasi ito yung salita ng ating Panginoon, salita ng ating Ama. Ano pa ba yung pakikinggan nating payo? Walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon. Yun. At isa pa, ginagamit din ng ating Panginoon yung mga lingkod niya para rin mabigyan tayo ng payo. Kaya pakinggan din natin sila. At doon na papasok yung panglima natin. Surround yourself with wise counsel. Proverbs 11:14. Kawikaan 11, chapter 11, verse 20. Kawikaan chapter 11, verse 20. 14. Ako. 14. Sa kakulangan ng tuntunin, ang bansa ay bumabagsak. Ngunit sa payo ng nakakaragi, tagumpay ay tiyak. Yun. Sa kakulangan ng tuntunin ng bansa ay bumabagsak. Ngunit sa payo ng nakakarami, tagumpay ay tiyak. Yun. Kailangan din natin ng payo ng ating kapwa. Dahil lala sa mga lingkod ng ating Panginoon. Surround yourself with wise counsel. Kasi sila rin yung mga tao na ginagamit ng ating Panginoon para malinawan tayo sa buhay natin. Kaya kapag may pinagdadaanan tayo, may mga bagay tayo na hindi pa pagdesisyonan, may mga bagay tayo na gusto nating pagdesisyonan ng tama, lumapit tayo sa lingkod ng ating Panginoon. Kasi sila lang din yung mga tao na gagamitin ng ating Panginoon para makapag-desisyon tayo ng tama. Kaysa sa lumapit tayo sa mga tao sa labas na hindi naman nakakilala sa ating Panginoon, baka kung ano lang yung ibigay nilang payo sa atin. Kaya lumapit tayo sa mga lingkod ng ating Panginoon. At kapag pinayuhan naman tayo, sundin natin sila. Kasi kaya nga tayo lumapit sa kanila para sundin natin ito. Kaya nga tayo nanghingi ng payo para malinawan tayo sa ating desisyon at para may sundan tayong daanan. Kaya dapat natin sila sundin. Yun, hindi yung isa sa walang bahala natin sila. Yun. Alam niyo yung tinatawag na yung Samson syndrome. Yung 12 tendencies, challenges of a strong man. Yung isa sa mga 12 na yun is disregard of boundaries. Yung pangalawa is struggle with lust. Ignoring good advice. Tendency to break rules. Overestimation of cleverness. Using anger as a tool. Repeating the same mistakes. Having big egos. Taking foolish risks. Struggle with intimacy. Taking too much for granted, losing sight of big picture. Or all in all, parang sinusunod mo na rin yung sarili mo. Nanghingi ka nga ng advice sa ating Panginoon, nanghingi ka nga ng advice sa kapwa mo, pero sarili mo pa rin yung sinusunod mo. Ayun yung tinatawag natin Samson syndrome. Yun, nabasa ko lang din yan sa isang libro. Sulat ni Mark Atterbury. Kaya yun, surround yourself with wise counsel. Yan. Surround mo rin yung sarili mo. Isama mo rin yung sarili mo sa mga lingkod ng ating Panginoon. Hindi yung puro mga worldly na lang din yung mga kasama mo. Kasi kung ano yung kasama mo, ay hindi nyo nagiging ikaw. Sabi nga, di ba, kung may apat na matatalino, tapos sumama ka sa kanila, ikaw yung panglima. Kung may apat na mangmang, tapos sumama ka sa kanila, ikaw yung panglima. Diba? Kaya, isurround mo yung sarili mo sa mga lingkod ng ating Panginoon. Kasi naniniwala rin ako na sa mga desisyon natin, malaking factor din yung mga kasama natin, yung mga kaibigan natin. First of all, yung family. Yes, since sila yung kasama natin sa bahay natin, malaking factor sila sa mga desisyon natin ginagawa natin. Ngayon, kung gagawin tayo sa desisyon, papayuhan tayo ng pamilya natin at susubin natin sila. Kaya malaking factor yun. At sa ba, yung mga kaibigan natin, malaking factor din yan. Kasi, ultimo ang sa pagkain, di ba? Kapag bibili kayo ng pagkain ng kaibigan mo, tatanungin ka, anong gusto mo? Burger o fries? Ano ba sa'yo? Fries. Sige, fries na lang din sa akin. Ganun tayo mga kabataan. Kasi magiging ibang
mga tao na rin. Then, kapag tinanong tayo, kung ano na rin yung gusto ng kaibigan natin, ayun na rin yung gusto natin. Anong restaurant yung kukunin mo? Yums. Ay, Yums na lang din ako kasi nandun ka. Anong course yung kukunin mo? Mag-edo ka? Edo na lang din ako kasi dupet. Kaya ayun, malaking factor yung kaibigan natin. Kaya pumili tayo na magiging kaibigan natin sa ating buhay. At isang malaking tip para sa ating bilang isang Kristiyano is pumili tayo ng Kristiyanong kaibigan. Kasi matutulungan niya tayo sa pagdesisyon natin sa ating buhay. Yun. At isa pa, marahil din kasi magiging ungrateful din tayo kapag nakita natin yung kaibigan natin na mayroong isang bagay na wala tayo. Halimbawa na lang, kapag meron siyang fries, tas hawak-hawak mo, hamburger. Sabi mo, patikim nga ako ng fries mo. Ay, masarap. Sige po. Ay, masarap. Sana pala fries na lang din yung pinili. Magiging ungrateful pa tayo. Magugulo pa yung decision natin. Kaya, pumili talaga tayo ng nararapat na kaibigan natin para matuturuan tayo sa tamang landas. Para yung direction ng buhay natin, diretso lang. Hindi tayo magulo, di ba? Kaya, ayun. Number 6, consider the consequences. Yan. Makibukas tayo sa Proverbs 22, verse 3. 22:3. Kawikaan chapter 22 verse 3. Kung may dumarating na panganib, ang matalino'y nag-iingat, ngunit di ito pansin ng mamang, kaya siya'y napapahamak. Kung may dumarating na panganib, ang matalino'y nag-iingat, ngunit di ito pinapansin ng mamang, kaya siya'y napapahamak. Yun. Kaya consider the consequences. Kapag meron tayong desisyon, may dalawa tayong pagpipilian, palagi natin timbangin. Kung mapupunta ba tayo sa kabutihan o kapahamakan, katulad ng kanina sa Deuteronomy. Kaya consider natin yung consequences, yung mga possibilities na maaaring mangyari. Kung sa panandali ang panahon na to, magiging masaya tayo. Pero sa mga susunod naman na ang mga araw, mawawala naman tayo sa magandang landas. Mapapahamak naman tayo. O sa mga panahon na to, para medyo malulungkot tayo kasi nga, nalilimitahan yung mga kilos natin. At sa mga susunod naman ng mga panahon, magiging masaya naman tayo kasi mapupunta na sa atin ng lahat. Kaya nasa atin yung pagpupili. Nasa atin din yung pagtitimbang sa mabuti at masama. Ayun, kaya dapat natin kinukonsider yung mga consequences. At sabi sa Kawikaan 22, verse 3, kung may dumarating na panganib, ang matatalino ay nag-iingat. Yun. At nawa, isa tayo sa mga matatalino na yun. Isa tayo sa mga tao na nag-iingat sa bawat desisyon na ating ginagawa. Humingi na nga tayo ng wisdom sa ating Panginoon. Kaya dapat matalino na tayo ng desisyon. Hindi na natin pinapangunahan yung sarili natin. Hindi na tayo pinapangunahan ng emosyon natin sa pagdesisyon natin. Kaya, ayun, dapat maging matalino tayo. Mag-ingat tayo sa mga desisyon natin. Huwag tayo maging mangmang. Yun. Dito pinapansin ng mga mangmang kaya siya'y napapahamak. Yun. Kapag nag-desisyon tayo, isipin natin yung mga bagay na maaaring mangyari. Halimbawa na lang kung mag-aaral ako sa panahon na to, mag-aaral ako ng maigi. Yun. Pagkamat na mahirap, sa mga susunod naman na panahon, mag-aaral naman ang kaginawaan sa buhay. Kasi magkakaroon ako ng stable job, magkakaroon ako ng pera ko sarili, buhay ko yung mga magiging family ko in future, magiging masaya kami pamilya. Kung titigil ko naman yung pag-aaral ko sa oras na to, since nga na mahirap mag-aral, yan, aminin ka kasi hindi, mahirap talagang mag-aral. Napakaraming gagawin. Kapag tinatamad ka na mag-aral, baka isipin mo na huwag ka na mag-aral. Kaya, pag inisip mo na huwag kang mag-aral, tignan mo yung mga consequences na maaari mong kaharapin. Ay, pag tumigil ako sa pag-aaral ko sa oras na ito, baka sa pagdating ng panahon, wala akong maging trabaho. Baka maging construction worker lang ako. Lumapit ako ng lumapit sa mga kumpanya, tapos i-reject ako ng i-reject sa mga kumpanya since na wala akong pinag-aralan, wala akong skills, mahihirapan ako sa pag-aaral ko. Ay mahihirapan ako sa paghahanap ko ng trabaho. At sa mabubuo kong pamilya, yung mga anak ko, baka maranasan din yung nararanasan ko, baka mag-uulam din sila ng toyo. Baka minsan wala pa silang makain. Kaya mag-isip tayo. Tama. Mag-isip tayo ng wais. Hingin natin yung tulong ng ating Panginoon. And consider the consequences.
Yun. At number 7, reflect on God's plan. Jeremiah 29:11. Jeremiah chapter 29 verse 11. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikakabuti. Ito'y mga planong dumudulot sa inyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Amen. Yun. Batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Simula pa yung pagkabata natin, may plano na ang Diyos para sa atin. Naniniwala po ba kayo doon? Eh, mukhang mahina. Hindi na kayo naniniwala. Simula pagkabata natin, may plano na ang Diyos para sa buhay natin. Kaya, reflect on God's plan. Kaya, maganda talaga magbasa ng salita ng ating Panginoon para makita natin yung mga plano ng ating Panginoon sa ating buhay. Ayun no, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga plano magdudulot sa inyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. May pangako sa atin ng ating Panginoon. May plano ang ating Panginoon sa ating buhay. Kaya dapat tayo magtiwala sa Kanya. Yun, huwag tayo magpadalas-dalas sa ating mga desisyon. Kasi yung pansin ko lang kapag binigyan tayo ng mga magagandang option, madalas ayun pa yung mga kapahamakan yung tulad. Diba? Kasi yung Diablo katulad nga na sinabi mo kanina, hinahainan tayo ng Diablo ng mga masarap na putahe. Pamili ka na lang dyan kung ano yung mas pipiliin mo. O pipiliin mo yung maghihirap ka muna ng panandaliang panahon, ngunit kaginhawaan yung makukuha mo balang araw. Kaya maging wais tayo sa lahat ng pagkakataon at magbasa ng salita ng ating Panginoon upang mabasa natin yung mga plano ng Diyos sa ating buhay. Mag-reflect tayo kung yung desisyon ba natin naayon sa plano ng ating Panginoon o hindi. Baka nag-desisyon na pala tayo ng naayon sa sarili nating plano sa buhay natin at mapahabang tayo balang araw. Kasi hindi naman natin nakikita yung mangyayari sa atin balang araw. Walang ibang nakakakita niyan kundi ang ating Panginoon. Kaya dapat tayo magtiwala sa Kanya, maniwala sa Kanya sa lahat ng pagkakataon. At sa mga nagtaas ng kamay kanina, nung tinanong ko kung meron kayong mga bagay na pinagsisisihan sa buhay, baka marahil hindi nyo pinagsisisihan yung mga bagay na yun. Kung pinagkatiwalaan nyo yung ating Panginoon sa buhay natin, di ba? Kaya yung mga kabataan na may pagkakataon pa na ayos yung future nila balang araw, pagtiwalaan natin ng ating Panginoon. Kasi may plano ang ating Panginoon. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga plano magdudulot sa inyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Kaya, reflect on God's plan. Magbasa tayo ng salita ng ating Panginoon. At panghuli, ang pangwalo, choose God and trust God. Huliin natin palagi ang ating Panginoon at pagkatiwalaan ang ating Panginoon. Yan. Kung matatandaan nyo, yung istorya ni Elias, yan, napakaganda ng istorya ni Elias. Noong mga panahon na itinipon yung 450 na propeta ni Baal, tapos 400 na propeta ni, ano pangalan? Magbabasa tayo sa 1 Kings chapter 18 verse 21. Yan, kasi napakaganda ng kwento na ito eh. Dito nagpaulan ng apoy ang ating Panginoon sa pamamagitan ni Elias. 18:21. First mga Hari chapter 18 verse 21. Lumapit si Elias at sinabi sa taong bayan, hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung si Yahweh ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo. At kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod, hindi sa umiibig na bayan. Yun. Lumapit si Elias at sinabi sa taong bayan, hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung si Yahweh ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo. At kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod, hindi umimik ang bayan. Yun. Kung ang ating Panginoon, ang Diyos natin sa ating buhay, piliin natin palagi ang ating Panginoon. Yan. Kung ibang Diyos naman yung Diyos niya sa buhay niyo, edi piliin niya yung Diyos na yun. Basta, kung ang ating Panginoon yung pinagkakatiwalaan natin, at alam ko ang ating Diyos ang mga nasa langit yung pinagkakatiwalaan natin, palagi natin piliin ang ating Panginoon. Yan. Kung mababasa natin sa taas, yan, diba yung tinipon, ito yung sa 19. Ngayon,
Ngayon tipunin ninyo ang buong Israel at ang 450 na propeta ni Baal at 400 na propeta ni Asherah na pinapakain ni Jezebel. At magtutuos kami sa bundok ng Carmel, sagot ni Elias. Tinipon nga ni Ahab sa bundok ng Carmel ang buong bayang Israel at ang mga propeta ni Baal. Lumapit si Elias at sinabi sa taong bayan, hanggang kailan pa kayo magkakanilangan? Kung si Yahweh ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo, at kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod, hindi umumig ang bayan. Yan. Ito kasi ng mga panahon na ito, sinachallenge si Elias yung mga Diyos-Diyosan ng mga Israelita. Kung tunay ba yung Diyos nila. At trinashtalk pa nga ni Elias yung mga Israelita ng panahon na ito. Mababasa natin sa 27. Ayun, sabi dito sa 27. Nang katanghalian ay hinamak na sila ni Elias. Sabi niya, lakasan pa ninyo. Isa siyang Diyos, di ba? Baka nagbubulay-bulay pa siya. O kaya ay nasa paliguran. O baka naman may pinuntahan lang. O baka natutulog kaya at kailangang gisingin. Yung nananalangin kasi sila kay Baal, at hindi sila tinutugon ni Baal. Kaya sabi ni Elias dito, lakasan pa daw nila yung boss nila, at baka nag-CR lang yung Diyos nila, at baka may pinuntahan lamang, o baka tulog pa at kailangan lang gisingin. Ibig sabihin lang dito, at pinatutunayan ng kwento na ito, ng panahon ni Elias, na totoo ang Diyos natin. At kapag totoo ang Diyos natin, pinaniwalaan natin, sabi nga ni Elias, piliin natin siya. Choose God and trust God. At pagkaniwalaan sa lahat ng pagkakataon. Pagkatapos ng istorya na to, umulan ng apoy dahil sa panalangin ni Elias. Ibig sabihin, pinatutunayan na totoo ang ating Panginoon. Kaya, ayun, naniniwala ba tayo sa ating Panginoon? Piliin natin siya. At pagkaniwalaan natin siya sa lahat ng pagkakataon. Makibukas din tayo sa Proverbs 3, chapter 3, verse 5. Mga Kawikaan, chapter 3, verse 5. Kaya Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananagana sa sariling karunungan. Yun. Kaya Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa ating pagdesisyon sa buhay natin bilang isang Kristiyano, pagkatiwalaan natin ang ating Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Kasi kapag sarili natin yung sinunod natin, wala tayong patutunguhan. Kapag ang Panginoon ang sunod natin, magiging katulad tayo ni Elias. Meron tayong patutunguhan. Mapapakita natin sa mga tao sa ating paligid na totoo ang ating Diyos na ating tagapagligtas. Papakita ng Diyos yung kapangyarihan niya sa ating buhay. Kaya dapat natin siyang pagkatiwalaan at piliin sa lahat ng pagkakataon. Yun, sa buhay din ni Joshua, na pinili niya rin ang ating Panginoon. Nababasa rin natin sa Joshua 24:15. Joshua chapter 24, verse 15. At kung ayaw ninyong paglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, o ang mga Diyos ng mga Amoryo na sinasamba dito sa lupain ng inyong tinitirahan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Amen. Yun. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Yun. Diba? Parang sapul yata tayo dito sa verse na to. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Kasi sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, maraming umaalma. Kasi ang daming mga bawal, ang daming mga bagay na hindi natin magagawa sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Kung iisipin, parang ang hirap talaga. Pero, kung hindi natin susundin ang ating Panginoon, pumili tayo kung sino susundin natin. At kapahabakan yung dulot nun. Kaya yung sabi ni Joshua dito, ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kaya huwag kami maglilingkod. Para kay Joshua at nawa para rin sa atin, na kahit na mahirap yung ating danasan dito sa mundo na ito, tayo at ang ating pamilya ay maglilingkod sa ating Panginoon kahit na anong mangyari. At nawa,
ganun din tayo. Piliin natin ang ating Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Kaya bagamat na marami tayo mga bagay na hindi magagawa sa pagpili natin sa ating Panginoon. Mahihirapan tayo, marami mga pagsubok, marami mga tukso. Pero may pangako ang ating Panginoon na may kinabukasan tayo maganda. Yung buhay na walang hanggang naghihintay sa atin balang araw. Ayun, walang hanggang kaligayahan yun. Kaya sa pansamantalang kaligayahan. Kaya pumili tayo ng wais. Pumili tayo ng tama. Kung doon ba tayo sa buhay, sa kamatayan, sa kaginhawaan o sa kapahamakan. Na sa una, masaya. Pero sa bandang dulo, may kapahamakan. O sa una, medyo maghihirap tayo, pero sa bandang dulo, kasaganahan. Kaya nasa atin ang pagdesisyon mga kapatid. Pumili tayo ng wais. At dapat, kung naniniwala tayo sa ating Panginoon, piliin natin siya sa lahat ng atin. Tayo na nga yung pinili niya, di ba? Yung pagpakumpalan sa krus. Yun, nakita na natin yung pagmamahal ng ating Panginoon para sa atin. Nakakatapos lang ng mahal na araw, nakita natin yung nag-reflect din sa atin kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Pinili tayo ng ating Panginoon. Mababasa natin yan sa Efeso chapter 1 verse 4. Efeso chapter 1 verse 4. Bago malikhain ang salibutan, pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Yung bago pa likhain ang sanlibutan, bago pa tayo ipanganak, pinili na tayo ng ating Panginoon. Kaya sino tayo para hindi piliin ng ating Panginoon, di ba? Yung Diyos na lumikha ng daigdig, lahat ng mga bagay sa mundo, pinili ka. Kaya dapat mo rin siyang piliin sa buhay mo. Diba? Diyos na yun eh. Siya na yung pumili sa'yo. At dapat, piliin mo rin siya. At meron pang mga verse na nagsasaad na pinili na tayo ng ating Panginoon. Katulad ng 1 Corinthians chapter 1, verse 7. 1 Corinthians chapter 1 verse 7. Kaya't hindi kayo nagkukulang sa anumang pagpapala habang hinihintay ninyong bumalik ang ating Panginoong Jesucristo. Ayun. At sa 2 Thessalonica chapter 2 verse 1. 2 Thessalonica chapter 1 verse 1. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo, para sa iglesia sa Thessalonica sa mga hinirang ng Diyos, Ama, at ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? 2 Thessalonians chapter 2 verse 2. Ay, chapter 2 verse 1. Amen. 2 Thessalonica chapter 2 verse 1. Mga kapatid, tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo at sa pagtitipon sa atin upang makapilit niya, nakikiusap kami sa inyo. Sa to. Na huwag agad magugulo ang inyong isipan o mababahala kung mabalitaan ninyong dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin pa nilang iyon ay pangaral o pahayag o isinulat namin. Ayun, sa pagdating ng ating Panginoon, yan, meron tayong buhay na walang hanggan na matatangasa. Kung pipiliin niya tayo. Pinili na tayo ng ating Panginoon sa ating buhay. Kaya, bilang isang kanyang anak, dapat din natin siyang piliin. Yun. Suklian natin yung pag-ibig ng ating Panginoon na binigay niya sa atin. Yan, kung mapapanood niyo yung Passion of Christ o mababasa niya sa Biblia, kung gaano yung paghihirap ng ating Panginoon sa ating buhay, yan. Wala tayong karapatan para hindi siya piliin sa lahat ng pagkakataon. Kaya, kung naniniwala tayo na totoo ang Diyos sa buhay natin, piliin natin siya palagi. At ayun, ang pinakamagandang desisyon na maaari natin gawin sa buhay natin, ang piliin ng ating Panginoon. Kaya bilang conclusion, God must be always in the middle of your decision. Kung gusto mong maganda yung maging decision mo sa buhay mo, kung nababahala ka na baka mapahamak ka sa landas na patutunguhan mo, kung meron kang pagdesisyonan sa buhay mo, sa pamilya mo, sa pag-aaral mo, o kung sa ano pa man na pagdesisyon mo, palagi mong isipin ng ating Panginoon na maging gitna, maging sentro ng bawat desisyon na iyong ginagawa.
Dahil sa ating Panginoon, wala tayong, hindi tayo mapapahamak sa lahat ng pagkakataon. Makakagawa tayo ng wais na desisyon kung yung sentro ng desisyon natin ay ang ating Panginoon. Kaya, piliin natin palagi ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Maraming salamat sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos sa buhay ni Brother Nero. Ganda ng topic, amen. Piliin natin ang Panginoon palagi. Tandaan natin, mula pa nang likhain ang daigdig, pinili na niya tayo. Kaya walang dahilan na hindi natin din siya pipiliin. Pero yun yun hindi pa nilalang ng daigdig, pinili ka na agad niya, hindi ka pa niya nilalalang. Amen? Yun pa lang, panalo na tayo. Kaya plano ng Diyos sa buhay natin, bago pa tayo nalang na dapat, piliin natin siya. Na dapat makasama natin siya pagdating ng araw na yun. Kaya huwag tayo ang bibitaw sa Diyos. Kundi, lalo tayong magsumikap na piliin natin palagi yung tama. At ano yung tama ngayon? Ang piliin ang Diyos sa ating mga buhay. Amen? Sa panahon natin ngayon, kung medyo nakikita natin sa ating buhay na hindi ko kasi napili agad ang Diyos, salamat sa Panginoon kasi sinabi nun ng Diyos sa'yo ngayon na dapat piliin mo na siya at huwag ka nang magkamali pa. Kasi bakit? Nasa huli ang pagsisisi. Amen? Kasi kung nasa una yan, natin sana magandang buhay natin ngayon. At lahat tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Amen. Yan, tandaan natin yun, yung walong bagay ngayon kung paano tayo makakapili ng tama sa Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Diyos sa umaga.